Alright, so good morning once again. 9:01 on the clock. Dito pa rin po sa ARFM 98.1. At syempre, balikan po natin ang ating partner sa ating programang dito lamang po yan sa ARFM 98.1 sa Doc Herbal Products. At syempre kasama pa rin po natin muli walang iba, si Doc Mervin Ingito para sa pag-usapan po natin, talakayin ang sakit na insomnia. Paano ito nagkakamero ito? Paano tayo nagkakasakit nito? At paano ba ito maiiwasan? At paano ito pagagalingin? So kasama po natin si Doc Mervin. Magandang morning po. Magandang umaga. Doc, magandang umaga po, Doc. Doc. Nasa na kayo si Doc? Ang wala Doc, magandang umaga. Parang hindi yata pumapasok. Doc, magandang umaga, magandang morning. Yun lang. Bakit parang walay tayo ngayon? Doc, magandang umaga po, Doc. Yun lang, hindi yata tayo pumapasok. Hello? Yun lang ang problema natin. Teka. Siguro mag-live speaker muna tayo. Loudspeaker tayo. Hindi tayo wala. Hindi yata tayo marinig ni Doc ngayon. Kaya po medyo mahina ang dating ko. Sandali lang ba, Doc, ha? Bakit wala yata dito sa akin? Hello? Nakita niyo po ako, sir. Kaya ako yun, medyo mahina ang dating. Yun, Doc. Kahit paano, medyo kuha natin. Ayan. So, ano po itong insomnia at paano po ito maiwasan? Alam niyo, partner, ito nga pong insomnia, meron nga pong dalawang klaseng insomnia, yung fast time insomnia at saka yung chronic insomnia. So, kadalasan nga po sa atin, nagkakaroon nga po ng mahihirapan nga pong matulog. So, ang gagawin nga po natin yan, partner, unang-una, atin munang iiwasan yung mga pagkain o inumin na matataas nga po yung mga caffeine content. So, unang-una nga po niyan, yung energy drink, tapos yung mga commercialized nga po na coffee nga po natin. So, yan nga po talaga, partner, una muna natin, iiwasan muna natin yan para hindi nga po tayo magkakaroon nga po ng insomnia. Ayun, kagaya po ba ng iba, Doc? Ito ba ay namamana din? Ang insomnia na mga po, partner, yan nga po yun, meron naman po yung siguro mga 5 to 10% lang na mamamana nga po yan o hereditary. Pero ang unang-una nga po talaga nga po niyan, dahil nga po yun sa ating nga pong lifestyle. Opo. Nako, yung palang gusto makaiwas pagka namana walang makakatanggi dahil minsan pala ito ay talaga nagkakameron sadya. Oo, partner. Alam nga po natin, lalong-lalo nga po talaga nga po yung sa ating nga po mga gadgets nga po ngayon. So, worse nga po yung mga gadgets nga po natin ngayon na iisa nga po yung epekto nga po yan dahil sa pagkakaroon nga po ng insomnia dahil nga po yun sa lakas nga po ng radiation nga po niyan. So, hindi lang nga po yan, partner, ang maapektuhan nga po niyan, yung ating nga pong pagtutulog, pati na nga po yung ating utak. At hindi lang nga po yan, partner, pati nga po yung ating nga pong mata, mas lalo nga pong maapektuhan dahil nga po sa paggagamit nga po natin ng mga gadgets nga po natin nga po ngayon.
O nga po, kadalasan talaga ngayon na pagka ang tao ay nagising o kaya ay walang ginagawa, talagang cellphone, gadgets. Ito po ba ay nagiging sanhi din po ng cancer kagaya po nung, ito po ba yung parang anemia rin? Yan partner So yung tinatawag nga po natin na radiation, alam nga po natin partner kaya sa NTC pinagbabawal po 'yan, lalong-lalo nga po talaga yung mga cell site. So kaya kinakailangan nga po 'yon partner, yung cell site nga po natin, may tatayo nga po 'yan away o galing nga po sa tinatawag nga pong cell site nga po natin, kinakailangan ng 3.5 to 5 kilometers. Dahil yung radiation nga po niyan, yan, radiation, maraming nga pong maaapektuhan nga po sa ating kalusugan nga po niyan. So, unang-una nga po niyan, yung insomnia, anemia, at hindi lang nga po yan, iba't ibang klaseng cancer nga po na dahan-dahan nga po na inaatake nga po yung ating immune system. So alam nga po natin partner, kapag sa ibang bansa, like nga po Europe, so yung tinatayo nga po talaga nga po nila, yung mga tower nga po nila, wala nga po sa city, kung hindi nasa bundok po yun at malayo nga po talaga sa mga kabahayan. Dahil iniiwasan nga po nila yung epekto nga po ng radiation. Yung iba ay nasa kabukiran. Ang problema parang doon sa amin, sa lugar namin, residential area, pero meron pong tower ng cell site. Delikado, delikado po pala yun, delikado pala yun. Oo, delikado nga po yan partner. Alam nga po natin partner, yung pag-transmit ng tinatawag nga po ng radiation nga po yan, lalong-lalo nga po talaga nga po yan sa mga cell site nga po natin. So, millions of kilometer nga po kaya nga po niyang aabutin nga po niyan. So, ang epekto nga po yan, nagdudulot nga po yun ng sa ating katawan, ng hindi magandang kalusugan nga po sa ating katawan po yan. Di po ba, Doc, ang anemic po, anemia or ito pong insomnia ay rin, yung nakakapagpa-low blood, parang gano'n, parang nakapagpababa ng dugo yata itong ganito? Ang partner, ang unang-una, yung insomnia nga po. Pag once partner na tinatawag na yung insomnia, hindi nga po tayo makakatulog, yan dapat nga po kasi partner, may tinatawag nga po kasi na sleep-wheeling hour. So, yung ibig nga po sabihin nga po yan partner, before 12, dapat makakatulog nga po tayo. Dahil yun nga po yung pagde-develop nga po yun ng ating selula ng ating katawan o kaya yung ating red blood cell. So, ang mangyari nga po yan partner, kapag late nga po tayo matutulog, past 12 na nga po tayo matutulog, kahit matutulog nga po tayo partner ng 8 oras nga po niyan, so yung nakukuha nga po natin yan, that is equivalent of 3 to 4 hours lang. So tingnan mo partner, yung mga nagtatrabaho sa farm o kaya yung mga mangingisda, sa oras nga po ng alas 7, alas 8 matutulog nga po yun sila. Gumising nga po sila ng 1 AM ng umaga na madaling araw. 4 to 5 hours lang yung pagtutulog nga po nila, pero napakaganda nga po yung katawan nga po nila dahil nga po na-avail nga po nila yung cell building. Not like partner, yung sa mga natutulog nga po ng mga night shift, natutulog nga po ng past 12. So, hello, Doc. Hello. Ako, mukhang nawala ang signal ng ating partner,